Mapagpalang araw mga kapatid. Welcome sa ating programang In His Presence, kung saan ibinabahagi natin ang mga kwento ng pag-asa, pagbabago at katapatan ng Diyos. Ako po ang inyong host, Nanette, at ngayon ay makakasama natin si Sis Lisa para marinig ang kanyang makapangyarihang patotoo kung paano siya binago ng Panginoon. Kumusta ka, Sis Lisa? Mapagpalang araw din po. Ito, kinakabahan, pero masaya dahil maibabahagi ko po sa inyo ang aking buhay, kung paano po nabago. Amen. Praise God. Sis Lisa, balikan natin ang simula. Kumusta ang iyong buhay bago mo lubos na nakilala ang Panginoon? Nung nasa Pilipinas pa po ako, meron pa akong maliit na business. Pero po, kahit po anong sipag ko, madiskarte, hirap pa rin ako. Mayroon po akong 3 anak na pinagpapaaral. Pero po, nahihirapan po. Kaya kahit, lahat ng diskarte po, pinasok ko na para po mabuhay ko yung 3 anak ko. Pati, ang asawa ko po, mayroon din po trabaho, pero po kulang pa rin po sa amin. Kulang, no? Kaya, nagtatampo na po ako kay Lord dahil po yung mga kapitbahay namin na wala namang ginagawa, nag-chismisan lang dyan. Nakita mong... Pero po, blessed na blessed po sila, hindi po sila nahihirapan. Pero po ako, halos po, nagsisimba naman po ako. Pero bibihira lang po. Pero araw-gabi, nagadasal ako. Paulit-ulit po ang dinadasal ko. Pero hirap pa rin talaga ako sa buhay. Kaya, sabi ko, Lord, pinaparusahan mo ba ako? Ano ang nagawa kong kasalanan? Dahil madiskarte naman ako, masipag naman ako, pero po hirap ako sa buhay ko. Amen, amen. Naranasan mo din ang hirap ng pagiging OFW. Paano naging bahagi ng iyong kwento ang pag-abroad? Sa sobrang hirap po ng buhay, at nahihirapan na ako, naisipan ko pong mga ibang bansa. Nakapunta na po ako ng Qatar, Kuwait, Lebanon. Marami-rami na rin. No? At saka po dito. Pero po, kahit po, nakailang bansa na po ako, pero hirap pa rin po ako sa... Inikot mo talagang mundo. Sa buhay. Pagod na Napagod ka sa talaga kaikot ng ako. mundo, Pero no? di ko po alam kung bakit. Di ko po maintindihan kung ano talaga. Kahit anong sipag ko talaga, nandito na ako. Malaki na ang sahod, pero ganun pa rin. Hirap pa rin ako sa buhay. Well, kailan ka unang nakaramdam na personal na nangusap sa'yo ang Panginoon? 2023, meron po akong kaibigan. Sabi niya sa akin, attend tayo ng Bible study. Sabi ko, ayaw ko po dahil po meron akong inaatinan ng ibang church. Pero sabi niya, itry mo dito. Pinagbigyan ko po yung kaibigan ko. Tapos, nung una po, nag-attend po ako ng Bible study, pero wala pa rin po sa loob ko, wala sa isip ko. Naririnig ko, pero baliwala ko lang yun. Hanggang po sa, nasundan po yun na pag-attend ko. Tapos, nung pag-attend ko ulit, parang, dahil siyempre kahit sabi ko ayaw kong mag-attend, pero naririnig ko po yung Bible study, parang nakaka-relate sa buhay ko. Kaya doon po, naramdaman ko po yung presensya ni Lord. Doon po, naiyak po ako. Grabe yung pong iyak ko kasi po, sabi ko, kahit po pala makasalanan ako, marami akong nagawang mali, pero po, pakiramdam ko, ang naramdaman ko po, si Lord pala ang, mahal pala ako ni Lord dahil po hindi niya ako pinapabayaan. Amen. Yan ang Panginoon natin. No? Alam ko rin na dumaan ka sa isang mabigat na karamdaman. Pwede mo bang ibahagi yun? Last year po, last October po, dinala po ako, sinugod po ako sa ospital. Dahil po meron pa akong gallbladder stone. Bali po, grabe po yung sakripisyo ko na, kasi po matagal na po yung nasakit ko. Halos po 8 years na yun na binabaliwala ako. Nasa Pilipinas pa ako. So, ano mang nararamdaman mo noon? Sobrang sakit po. Balda po yan dito. Kaya po, nung time na yun na inatake po ako, nagpadala ko sa ospital. Naging ako ng tulong sa ka-church ko. Tapos,
Doon po, naoperahan po ako, halos po, 1 month po ako doon sa Ganun katagal? sa hospital. Ah, Sino? May kasama ka doon? O? wala po, ako lang pong mag-isa dahil po Talaga? wala akong pamilya. Nung paglabas ko po ng ospital, ang laki po ng babayaran. Ay, yung palabas ka? Opo, Umabot umabot ng po ilan? ng 1.2 million Wow! pesos. Ganun? Pero po, sa pagpapala ni Lord sa akin, wala po akong binayaran dahil po si Lord po ang nag-full po ng bayaran ko. Ang Panginoon Kaya ba lumabas po ako nang walang akong binayaran. yun? Wow! Kaya po, blessed na blessed po ako. Napaka-powerful ng Blessed na blessed ako Panginoon ni Lord. sa buhay mo. Tingnan mo nga naman, Sis Lisa. Ano ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo mula nang makilala mo ng lubusan ang Panginoon? Nung makapasok po ako sa Christian, malaki po ang pinagbago sa buhay ko. Dati po, ang problema, lagi ko pong iniisip, halos di na ako makatulog. Tapos, hirap ako sa pagpa-part-time ko kasi po, kahit nga anong part-time ko, nahirapan po ako. Parang kulang pa rin. Umpisa pong nakapasok ako sa Christian, marami pong nabago sa akin dahil po, inuna ko po si Lord Amen. kaysa sa pag-part-time. Kasi sabi nung ka-church ko, kung ano ang nawala sa'yo dahil inuna mo si Lord, mas triple pa ang ibabalik sa'yo. Kaya po, nung kuya ako sa pag-attend ng mga gawain, sa gawain Ng, sa kung ating saan- Panginoon, Opo. yung mga part-time ko, bigla na pong napansin ko po yung mga part-time ko, halos po, ako na po ang sumusuko dahil dami pong nagatawag sa akin ng mga Ang part-time mo naging full-time. Yung part-time ko, naging full-time po. Kaya, sobra Praise pong the blessed Lord. na blessed po ako ni Lord. Tingnan mo nga Nung naman. nakapasok po talaga ako, dati po, yung may marinig lang akong iba sa pangrinig ko, sinusugod ko po. Pero po ngayon, marunong Ngayon. ako magpakumbaba. Basta po, ang dami pong nabago sa sarili ko. Marunong po ako magpakumbaba. Hindi na po ako yung madaling magalit, marunong ako magpasensya. Tapos, yun na po, nabago po yung pagdasal ko. Dahil po Wow. dati, hindi ganun ang dasal ko. Dapat pala yung Mula sa puso. mula sa puso. Mhm. Kaya doon po, naging maginhawa ang pakiramdam ko dahil po nagkaroon ako ng peace of mind. Praise the Lord. Napakadakila ng Diyos. Kung may isang bagay kang maipapayo sa mga nakikinig na dumadaan din sa hirap at parang walang pag-asa, ano iyon? Ang maipapayo ko po sa mga nawawala ng pag-asa, lagi po tayo magdasal, laging unahin si Lord Amen. para po lagi tayong tulungan, gagabayan sa lahat ng oras. Amen. Praise God. Glory to God. Maraming salamat, Sis Lisa, sa pagbabahagi na iyong makapangyarihang testimony. Tunay na buhay na patutuo ka, na ang Diyos ay tapat at mapagmahal. Mga kapatid, kung kayo man ay napapagod, alalahanin natin na sa Panginoon may pag-asa, may pagbabago, at may tunay na kasaganaan. Sa Roma 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, ng Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Maraming salamat sa panunood, mga kapatid. Magtiwala tayo sa Kanya at magpatuloy sa pananampalataya hanggang sa susunod na episode ng In His Presence. God bless you all.